Oh, yan po yung pangalan natin sa Facebook page, Mark Ramos with MR na ano tawag dito? Profile picture at yan po yung ano natin, yan po yung background natin mga kababayan. Paki-share, paki-like at follow na din ho mga bossing. O game muna tayo, no? Meron tayong ilang pag-uusapan dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siyam. Mga bossing, sabi ni Sir Junior Domingo, I'm late, Sir Mark. Hindi ho, kakaumpisa pa lang ho natin, mga bossing. Siyempre, umpisahan ho natin, mga boss, Chipamo, Sir. Dito muna tayo sa ICC. Ano po, naalala nyo ho, mga kababayan, ang sabi ng ICC, ginrant po nila yung request, mga bossing, na ipagpaliban muna ang pagdedesisyon ho para doon sa interim release ng dating Pangulong Duterte. O ito ho ang dahilan mga kababayan. Sabi po ni Attorney Cristina Conti, ito ang dahilan kung bakit sila humihingi no ng dismiss kumbaga iatrasado yung paghatol doon sa hinihingi nilang interim release. Salamat po Sir Junior Domingo. Game! Merong impormasyon na Antala, dahil yun nga, yung sinabi mo na, ipinaantala, dahil yun nga, yung sinabi mo kanina, na may mga next moves pa silang gagawin? oo, at yung next move nga daw nila, sa pag binasa mo naman yung mga dokumentong nakaraan ay, merong impormasyon na kailangan daw isa ilalim sa expert, kumbaga advice para makapag-produce ng report o kaya ng kung ano man no, na sumarya tungkol dito sa information na ito. Oo, kulang-kulang pa pa. Biruin mo mga bossing 150 million na yung bayad doon kay Kaufman, kulang-kulang pa din pala. Kailangan hindi pa expert yun. Hindi pa pala expert yun. Mga bossing. Oh, limpak-limpak na salapi na ho mga kababayan. Isa sa tingin ko ho sa dahilan talaga dito mga boss chief amo sir, yung mga kinakausap nila na mga bansa hindi sila pinapayagan, no? Na pumasok doon sa kanilang mga bansa, magugulo ho talaga ang bansa niyang mga yan. Tignan nyo na nga lang ho, mga kababayan, ang tahi-tahimik ng ICC dati, ang tahi-tahimik po ng harap ng ICC doon sa Netherlands. Nung nagsidatingan po yung mga DDS, ayun na, karaoke dito, kalat dito, kadugyutan dito. Oh, di ba? Isama mo pa ho, mga kababayan, mahilig mga manakop, pati po yung mga parke nila sinasakop. Sino ang gugustuhin na bansa na makapasok sila o doon dalin ang dating Pangulong Duterte? Siyempre ho, ayaw niyang mga yan, mga bossing, ng kaguluhan. No? Tahitahimik ng bansa namin tapos bibigyan namin ng sakit ng ulo. Yan ang nakikita ko ho, mga kababayan, na isa sa dahilan kung bakit ayaw muna nilang humatol o mahatulan yung interim release na hinihingi nila. Bakit? Pag wala naman tatanggap na bansa, eto hahatol na kami. O paano mangyayari diyan? Di ano na, wala na. No, wala naman palang tatanggap diyan sa ano nyo, sa tatay ninyo. Oh, wala, deny. Ayaw naman nating kumbaga, mag-speculate kung ano ito. Pero tingin namin ay material sa defense kasi sinasabi talaga nila kapag hindi namin to na-identify, pag hindi namin to natukoy at hindi namin napa-examine sa expert, malaking kawalan para sa depensa. Kaya, ilan lang naman kasi yung mga posibleng maging basehan ng defense. Kumbaga, abangan natin kung ito ba ay dahil they will deny the charges entirely or they qualify the charges or will they say hindi ako nasa tamang lugar or nasa tamang pag-iisip ng ginawa ko yan. Oh, yun pala yung pwede nila sabihin, ganun? Hindi, parang nakikita ho natin sa kanila, palagi naman pong wala sa tamang pag-iisip po no? Biruin mo, ang Vice Presidente nga kapag kaharap po yan sa mga press conference kung ano-ano ho ang mga sinasabi. Yung dating Pangulo din, ganyan din ho mga kababayan. Kaya nga po ang trabaho ni Panelo, ang trabaho po ni Roque dati mga bossing, kapag kasablay ang sinabi ng dating Pangulong Duterte, dahil lagi pong wala sa tamang pag-iisip,
Taga-sabi sila ng joke only lang yun. Hindi nyo ba alam na mahilig joke ang dating Pangulo? Yun ang trabaho nila. Di ba? Sabi ni R.R. Walk ng Ceresa Force, sa madaling salita, lutang. Interesting para sa amin ito dahil so far, wala pang sinasabi si Duterte or wala pang indication tayo sa defense, kumbaga dun sa mismong kaso. Alam natin na lagi niyang sinasabi, ako ang may kasalanan yan. Ako ang mananagot dyan. O, yun nga. Di ba? Isama mo na ho yung pag-amin doon sa Senado. Paano sasabihin nila Inday Sara Duterte, wala to, pinupolitika lang to, ni Bongbong Marcos. Ginigipit lang tong tatay namin ng gobyerno ng Pilipinas. Paano nila sasabihin yun? Mismo po sa Senado, mga kababayan, yung umattend ang dating Pangulo, siya po mismo ang nagturo kay Labato de la Rosa. Sabi, yung mga chief namin, mga PNP chief na alam nila yun ang yayari. O di ba, sabi mo yun, poong nasa rehas. O, na kung maalala nyo din ho, mga kababayan, mismong sa bunganga po ng dating Pangulong Duterte, nagmula yung, inuudyokan namin silang manlaban. Kahit mga ano lang ho, kahit mga suspect pa lang ho, mga kababayan. Oo, inuudyokan namin silang manlaban. Inilalagay nila sa kanilang kamay ang batas. Kay Bongo, sa bibig ni Bongo, nanggaling din ho yung reward system. Di ba? O, kaya hindi maka-attend si Bongo ho, mga kababayan doon sa patawag ng Kongreso. Paano ho? Kapag ka sinabi sa kanya, Bongo, ipaliwanag mo nga yung reward system. Baka sabihin ni Bongo, naku, wala naman ho ako sinasabing ganyan. Tapos sasabihin ni Congresswoman Beatrix Luistro, sige nga, ipaki-play nga itong interview ni Bongo nung 2019 patungkol doon sa pinagkakalat at pinagyayabang niya na reward system. Ako ho, ang tingin ko dyan, mga kababayan, ano sila, nung panahon na yon, yung akala mo yung tipong hindi na sila bababa sa pwesto, hindi na sila mapapalitan. Kaya kahit ano sabihin ko, kahit aminin ko pa tong reward system na to, mananatili na kami sa pwesto Kaso, sa kasamaang palad, meron tayong presidente, meron tayong gobyerno na patas sa lahat. Mapamahirap man, nasa laylayan ka man, kung may reklamo ka sa kapwa mo, inalipusta ka, ginahasa ka, kailangan pagharapin kayo at kailangan sumagot siya doon. Di ho ba, mga kababayan? Kawawa naman yung mga DDS. Si tatay, mag-iisang taon na doon, no? Si Baste, duwag pa lang.